We are still here on the Spotlight series with Det Pepito. Okay, Det, let's talk about your UST career naman. Ano yung feeling mo nung rookie year mo? Can you explain to us kung ano yung excitement na naramdaman mo nung season 84? 84 yung rookie year mo, di ba? Actually, ate, yun yung before ng 84, yun yung nag-alas tayo. Oh, pandemic. Opo, Yes. parang National iba team. yung kumpiyansa ko nun sa sarili ko na, kaya ko to. Kasi parang Naglaro ang tayo. dami ko pong natutunan sa alas, sa international experience na parang hindi, yun yung point na parang hindi ako kinabahan nung 84 Talaga? Tapos di ba parang ano pa nun, wala pa masyadong audience. Oo. Kaya iba yung Lower feeling na box parang, lang. opo, parang normal na tune-up game lang yung time na yun. Kaya, ayun, tapos excited din po ako nung time na yun kasi naging teammate ko ulit sila. Ate, yung mga seniors ko nung high school na parang excited ako if anong mangyayari kapag ka kumpleto na ulit kami from high school to college. Hindi ka ba nainip? Kasi may time nun, di ba, nag-K-12. So, nadagdagan yung high school years natin. Hindi ka ba nainip nung, gusto ko na mag-college? Kasi may ganun akong feeling nung papasok ako ng NU Women's. May ganun ka din ba? Nung nag-start po kasi yung pandemic, parang grade 11. Ay, So, oo nga. Parang naabutan layo ka pa ng na ate na, pandemic. ay gusto ko na mag-college. Kasi parang yung nangyayari nung time na yun, parang Nasa iba yung focus opo, mo. iba po yung focus Oo. ko na, ay, kailangan ko kumayod. Yung Oo. talaga, yun tayo na parang hindi ko na naiisip yung college eh. Kasi parang, paano kami makakasurvive? Ganon, yun yung nasa utak ko na. Okay. So, how was your pandemic life? Kasi, di ba, training, kailangan, naka-Zoom call. Di ba, Opo. sobrang hirap? Naka-video po yung sa amin. Saan ka nagta-training noong time Sa na yun? bahay po. And then, Parang- kasi creativity yan eh. Opo. Ano yung ginawa mong pagbubuhat nun? At pag-workout? Ano tayo, mga galon-galon sa bahay namin, inaano ko, as in, nilalagyan ko ng tubig. Tapos, yun talaga yung mga talagang pagiging creative na ginawa ko. Nag-bubble kayo, di ba? Opo, nung before, yung pa 84 po. Nung pa 84. Ano yung preparation ninyo nung bubble na yun? And what was your mindset? Kasi, yun nga, yung parang yung struggle natin na, oh my gosh, hindi pwedeng magkaroon ng sakit yung isa. Totoo. And then at the same time, you have to perform pa din. So, paano kayo nagpe-prepare nun mentally? Sobrang hirap nun, te. Kasi kulong lang. Parang, And then also, malayo tayo sa family. opo, parang first time yun na bawal umuwi, bawal mo makita yung family mo. Parang talagang patibayan na lang ate. Tapos kung Tibay talaga, no? Tapos, yun nga, yung parang dun mo din makikita kung paano kayo bubuo. I mean, kung paano nyo magagamit ng maayos yung banding nyo ba? Kung paano, Parang it forced us to accept yung differences ng mga teammates Oo, natin te. kasi wala tayong choice. Wala tayong choice kasi sila lang yung kasama. Every day, di ba? Okay, nung 86, forward tayo dun sa magandang season ninyo. Umabot kayo ng championship. Tama ba ako? Opo. Ano yung mindset ng team coming to that season? Kasi 84-85, na-short kayo eh. Tama ba? 4th place kayo ng time na yon. Opo ata. Actually, di ko na matandaan. But yeah, based on our research, 84-85, medyo nag-short kayo. And then 86, pumasok kayo ng championship. Ano yung mindset ng team ng time na yon? Before nung 86 kasi di ba, ako na lang yung parang medyo senior na natira nung 86. Tapos, talagang no expectation. Yun yung laging ng team na, no expectation. Laro lang Maglaro tayo. Tapos yun, nagulat kami tayo, natalo namin kayo nung first game po namin. Tama, first game po ng 86 NU. Tapos parang 3-0 po ata yun. Tapos parang nagulat kaming lahat na, OMG, kaya pala namin. Yung parang ganon. Doon palang, yun na, ang taas na ng kumpiyansa ng isa't isa. Ikaw na ba yung captain nito? Opo, first. Ikaw na First yung time, captain. Yun po yung first time po ako sa collegiate na captain. So, nung nag-captain ka, naramdaman mo ba yung pressure? Kasi iba naman yung regular na naglalaro ka lang, libero ka lang, sa libero ka and then team captain ka. Actually, hindi ito eh. Kasi, parang na po ako, yun nga, yung inborn na matalak.
Yung parang, legit, ate. Hindi ako nahihirapan na tumalak sa mga teammates Then ko. natural sa'yo yung nag-lead. Opo. Tapos parang, syempre, sa side din po ng coaches, parang wala din silang, wala po silang parang sinet na Standard sa'yo. Standard na parang, gayahin mo si ano, walang Oo. ganun na parang, Captain Ball Cadet, ganyan. Tapos bahala ka sa team mo. Parang grabe yung tiwala nila nung time na yun, te, sa akin. Kaya parang talagang grinab ko talaga yung opportunity na yun na para hindi sila ma-disappoint sa akin. Na parang kaya ko to kahit na bata yung team namin. Parang, Nag-iba ba yung relationship mo with your teammates? Kasi, syempre, ikaw yung kailangan may authority, hindi ka pwedeng malambot sa mga teammates mo or else, di ba may mga ganon, hindi ka nila pakikinggan. Nag-iba ba? oo, te. Paano? Talagang In what way? Kunyari si Regina Orado. Okay. Sobrang close ko po yan. Okay, As in, oo. sa lahat ng, lahat Besties. ng, ate. Tapos nung nag-captain ball ako, as in, sobrang distant ko sa kanya na, ang pinaparamdam ko talaga na, eto ko, captain ball ako, hindi ako yung, hindi tayo yung parang, pag nasa court pag nasa court Pag na nasa parang, court. eto ko, parang ako na yung bagong captain ball nyo na, hindi ako, basta-basta, Parang hindi, kailangan alam nila yung role mo sa team. Apo. Tapos, Hindi yung parang okay-okay lang. Oo, kasi syempre iba naman yung pressure dun sa'yo. pag nasa labas mo kasi, di ba, harutan. Yes. Na parang dun pa lang binild up ko na pag sa labas ng court, okay tayo. Okay. Okay tayo makipagbiruan. Pero pag nasa loob ng court, trabaho tayo. I get it. Tama naman. Kasi kailangan alam nyo kung kailan kayo magtatrabaho. Okay. Alam nyo kung kailan kayo mag-have fun. Iba naman yon. Speaking of yung mga nakaraan na naging team captain, if there's one thing na naalala mong nakuha mo from your Ate Ea, kasi alam ko, high school pa lang, yan na ang senior mo, ano yon? Si Ate Ea, ano po? Yung natutunan mo from her na nadala mo sa pagiging captain mo din? Parang may time siya na sinabi nung natalo kami, ate. Na parang gawin yung best. Yung parang gawin mo yung best mo hanggat nandiyan ka pa sa court para wala kang pagsisihan. Oh, Kaya that's yun so nice. yung ano ko na, ba't ka pa mag-hesitate na kunin yung bola? Ba't ka matatakot na tamaan ng bola sa mukha? Kung hindi ka naman, kung gagawin mo yung best mo na yon, talagang wala kang pagsisisihan. Yeah, Yun, that's te. right. For my last question, Dep, if there's one thing na na-discover mo about yourself sa pagiging team captain, My ano yun? gosh. Kasi syempre, ibang-iba talaga kapag may linya yung jersey mo di ba? I think, kasi ako, medyo introvert. Hmm. Yung parang mapili lang po ako sa mga na Kakasama. kakasama Oo. na chichikahan ko. Parang nung nag-captain ball ako, syempre, hindi pwedeng nasa isang tao lang yung Yes. close mo. Parang na-discover ko na, kaya ko palang makisama sa iba't ibang tao. Yes. Kaya ko palang makaintindi Mm. sa iba't ibang ugali, iba't ibang sitwasyon. Yung parang mahirap siya nung una, ate. Kasi Siyempre, kailangan mag-adjust medyo nahihiya ka. Yung parang, makakatulong ba ako sa taong to? Yung parang, Yung nag-o-overthink Oo, te, ka. oo. Pero yun nga, ilang years na din, parang na-build up ko na din na kailangan ko para sa team. Kailangan ko reach out sa lahat para, mag-meet halfway kami na hindi lang ako yung nagsasalita. Dapat mas naiintindihan ko sila. And it's also part of your growth as an athlete. Kasi, syempre, ibang role na yan, di ba? At ibang level na din yan. Oo, thank you. Thank you, Det, for sharing your leadership with us and your experience as a team captain. At marami pa tayong pagchichikahan sa pagbabalik ng starting lineup.